Hey, good morning. Have you ever experienced loving someone that doesn't love you? Yes, it's hard to stay for those people who does not love us. But sometimes we choose us to stay. We wait a little longer. We keep in mind that there's a hope that still staying a little longer have a chance. First, the one who love, that still there's a hope that might someday these persons that love you, these persons that doesn't love you, realize your value, your worth, your your effort, your love. Because for those people who stay, who choose to stay for their loved ones, even though that those person doesn't love them back, they manage to stay even if it is hard. They manage to stay because for them they conquer the pain, and there is still a big hope that someday you will change, that someday waiting a little longer, staying a little longer, you change. You change that. You still see the value of them. Sa buhay natin, minsan kailangan natin magstay kahit masakit para maparanas dun sa tao how we love them. Kahit na yung sukong-suko ka na, sakit ka na, or gusto mo nang give up, but you choose to stay because mas nangingibabaw yung love para dun sa mga taong nag-aantay, para sa mga tao na choose to stay. Hindi madali kasi tatanggapin mo yung sakit na ibinibigay nila sa'yo sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay mo, time and effort, para makita nila na you stay for them to love. Mahirap yun. Loving someone is risky. Akala natin madali, pero hindi madali. Kasi you have to forget yourself. You have to leave your own self just to stay for them. Para mahalin sila, para magstay para sa kanila. And the concept of love is loving someone that you love even though doesn't love them. They doesn't love you back. Just like what God did on the cross. Kahit na hindi tayo kamahal-mahal, hindi tayo katanggap-tanggap, hindi natin siya napapansin, binabaliwala natin siya, all His effort on the cross, we didn't appreciate because we didn't know Him well. But still, He stayed a little longer for us to see
yung mga nagawa niya para sa atin. Kung paano magmahal kahit nasasaktan, ganun yung ginawa ni God para sa atin. That's why, sa church, every Thursday, He's still waiting for us na makapunta ka sa church pag Thursday or Sunday, hoping that you realize how much He loves us. Kung tayo nagmamahal tayo sa tao lang, nagmamahal tayo, nagbibigay tayo ng time and effort sa tao, why don't we do the same with God? Na talagang nagmamahal at nagbibigay sa atin ng effort, na nag-aantay sa atin tuwing Thursday or Sunday, na maalala natin siya, na mahalin natin siya, na magbigay tayo ng pagmamahal sa Kanya. Kahit na siya is ready to be there, kahit na hindi natin siya mahal, is nandyan siya para sa atin. That is the kind of love that God wants us to experience, to see, na kahit di tayo kamahal-mahal, binigay niya talaga yung pagmamahal niya para sa atin. He died on the cross, He sacrificed on the cross for us. Kung sa kapwa natin tao nagagawa natin ganon, nag-stay tayo, nagmamahal tayo, nag-sacrifice tayo to wait a little longer para makita ng mga taong mahal natin, na mahal natin sila, why not gawin din natin yan kay God? Ang tagal nandyan para sa atin, waiting for our time, waiting for the moment na ma-realize natin na we love Him. Hope this simple motivational talk, you learn something. Thank you everyone, and God bless. Realize that someone's out there on the cross waiting for you to love Him. And that is Jesus Christ. Thank you everyone. Hope you learn something. God bless.